Napalakpakan ang Ginoo. Atong ingon, God bless, Pastor Ratsa. Everybody say, praise the Lord. Magsitayo po tayo lahat mga kapatid bilang paggalang sa salita ng ating mahal na Diyos. Masaya po ba kayo sa araw na ito mga kapatid? Ang lahat po na masaya sa Diyos, itaas po ang ating mga kamay. At palakpakan po natin ang ating mahal na Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You deserve the highest praise, oh God. You deserve the highest praise. Lahat ng may mga Biblia, mga kapatid, pakitaas po. Dahil high-tech na po ang technology ngayon, meron na pong Bible sa ating mga cellphone. Kung wala po kayong dalang Bible, pwede po ang ating mga phone. Bibles up, pakitaas po mga kapatid. Bibles up. Gusto ko yung mataas. Hindi lang yung kamay, pakitaas po. Iunat po ang inyong mga kamay. Kasabay o kasama ang inyong mga Bible. Kung wala pong Bible, pwede pong cellphone. And repeat after me, mga kapatid. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, a blessing or a miracle is coming my way, and I'll never be the same again. Let's clap our hands to the Lord, mga kapatid. Yung palakpak na papuri na para sa ating Diyos. Kung ang ating mga kamay ginagamit natin sa pagtatrabaho, bakit hindi natin gamitin sa pagpalakpak sa ating mahal na Diyos? Dahil ang kalakasang ito ay nagmumula sa Diyos. Hallelujah! 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 Though I'm not worthy to preach the gospel of the Word of God sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, pero handa po ako magpasakop sa kalooban ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Proverbs chapter 27. Proverbs chapter 27 verses 23 and 24. Dalawang text po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. And i-prepare niyo po mamaya ang 1 Peter chapter 2 verse 24. Ang lahat ng nakakita na magsabing praise the Lord. Proverbs chapter 27 verses 23 and 24. Verse 23, be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well to thy herds. Verse 24, for riches are not forever, and doth the crown endure to every generation? Dahil ang kayamanan ay hindi panghabang panahon, ang isang korona ba ay nananatili sa lahat ng henerasyon? Proceed po tayo, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2 verse 24. In verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na papuri po sa ating Panginoon, mga kapatid. Lord, open our spiritual eyes as we close our human eye. Open our spiritual ears that we hear you today. Kumilos ka sa aming kalagitnaan na lubos namin maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Amen.
It's my privilege, mga kapatid, ang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayong umaga. Ang pamagat po ng mensahe na aking babahagi sa inyong umaga, when you do not have the connection to the Lord, your life has no direction. Repeat after me, mga kapatid. When you do not have the connection to the Lord, your life has no direction. Bago po kayo umupo, mga kapatid, kamayan niyo muna ang inyong mga katabi at sabihin, a prayerful person is a powerful person. Gusto ko, mga kapatid, yung mas malakas pa. A prayerful person is a powerful person. Amen. Makakaupo na po kayo sa biyaya ko ng ating mahal na Panginoon. When you do not have the connection to the Lord, your life has no direction. Balikan po natin ang ating text na ating binasa na Proverbs chapter 27 verses 23 and 24. Riches can disappear fast, so watch your business interests closely. Know the state of your flocks and herds. Noon, ang yaman nabibilang sa dami ng tupa, sa dami ng alagain. Kaya nga, binibilang yan, mga kapatid. 6,000 flocks, 6,000 oxen, 3,000 sheep. Napansin niyo ba yun, mga kapatid, kahit sa Job? In other words, may record sila. Marami sa atin, gastos ng gastos ng gastos. Di natin inaalam kung anong record natin. Wala tayong accounting. Basta ang hilig natin mag-signs and wonders. Lalo ngayon, mga kapatid, na uso ang credit card. Sino ba may mga credit card dito? Sign ng sign. Pagkatapos, kapag nandyan na yung statement of account, nagwa-wonder. Saan ako magbabayad? Paano ko mababayaran to? Walang ganun, mga kapatid. You need to know where your money is going and where your money is coming from. You need to know how much is coming in and you need to know how much is going out. Kahit estudyante pa lang kayo, sana mga estudyante dito, okay, nandun, ang iba wala, okay lang po. Alam nyo dapat kung magkano ang baon nyo, magkano ang gastos nyo. Siyempre ay sila bata pa, hindi pa sila masyadong makaka-relate sa sinasabi ko. Kasi grade ano pa sila. Naalala ko tuloy nung nag-aaral pa ako, God has been so good. Yung binibigay sa akin na baon is 50 pesos, siyempre, pamasahe, ulam, merienda. Pag sa gabi, mga kapatid, pag klase ko sa accounting, i-relate ko lang po sa inyo ng kaunti, nilalakad ko lang yun po, mga kapatid. Alam niyo yung shortcutan doon, bago NFA, di ba may shortcutan na pag ganon? Pag gabi, mga kapatid, naka-uniforme pa ako niyan with high heels, nilalakad ko yan. Yung mga classmates ko, may mga sundo, ang iba may mga sasakyan, may mga tricycle, kami mahirap lang. Mahirap pa kami. Hindi naman mahirap sa daga kasi yung daga iba, yung tao tayo eh. Medyo sabihin lang natin kinakapos para medyo maganda pakinggan. Yung mga panahon, sobrang kinakapos kami kasi 50 lang yung baon ko. Nilalakad ko yung mga kapatid. 8:30 naglalakad ako ng gabi para makatipid. Kasi pag gabi, ewan ko ba anong meron, ang mahal-mahal ng pamasahe. Pero naiintindihan ko naman, kasi alam nyo bakit? Mahal na lahat eh. Mabuti sana ang tricycle driver, hinihingi nila sa gasoline station. Pag sinabi kong 50, puno ha? Di ba hindi naman ganon? Ang 50, maliit lang yon, di ba? Hindi naman pwede, kuya, pag sumakay ako sa tricycle, dapat mula doon hanggang dito, 20 lang. Paano yun? 20 pa masahe mo, ang gasolina papunta doon sa 60.
Di ba, lugi ang driver? Kaya ganun mga kapatid. Tapos, kailangan din mag-aral ng mabuti kasi sayang ang scholarship, libre tuition fee. Kaya yung mga nagsasabi ko, kaming walang pera, hindi kami makapag-aral. Excuse me, lahat naman tayo walang pera, no? Hindi yun excuse. You think and you manage. Magkano pumapasok para alam mo paano ilalabas? You better know how much. You better know how to manage your money, mga kapatid. Have a good accounting. Kahit pastor, walang excuse. Kahit sa church, ganun yun. Nagkakaroon ng accounting. Hindi ko mo by faith, bahala na si God. Bahala na si God, bahala na si God. Eh pag sinabi ng Diyos, bahala ka rin. Nakuha nyo? Huwag niyong sisisihin na ang Diyos ay pinapabayaan kayo. Hindi perfect, Lord. Napabayaan mo naman. Walang ganun mga kapatid. Hindi siya nagpapabaya sa atin. He wants us to be disciplined enough to understand how to manage His resources. When God seems silent, trust God mga kapatid. Maybe to some of us are still experiencing that naisip natin parang, Lord, ba't di ka nagsasalita? Parang wala ka. Tapos hindi ka kumikilos. Diba? Nakakaramdam ba kayo ng mga kapatid? Ano sabi ng Diyos? Trust Him. Trust God. Pinagtatrust ka sa Diyos, be patient. Huwag ka magmamadali mga kapatid. Dumako naman po tayo sa pangalawa nating text na binasa. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sabi po doon, who His own self bare our sins into His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. When you do not have the connection to the Lord, your life has no direction. Yung wala ka na relasyon sa Diyos, ang buhay mo ay walang patutunguhan mga kapatid. You get tired. You go to work every day to seek for money. Mapapagod ka lang araw-araw to feed yourself and to sustain your family. But when you are not connected with God, your life has no meaning at all. That is why we need to restore our relationship with God. Because of our sins, our connection to our main source have been destroyed. We need restoration through the Lord Jesus Christ. This means we have to reconnect ourselves. It must be seen in our lives that we have a connection to the main source. So you can say it is life. That is life mga kapatid. A real life that was given to us by the Lord. When we are restored, there is peace. Meron tayong kapayapaan. Peace in our hearts and in our mind. Dahil hindi lahat ng tao ay may kapayapaan sa kanilang buhay. Malaking epekto sa tao kapag walang pera, mga kapatid. Sino ba dito hindi naaapektuhan pag walang pera? Makain. Nawawala ang kapayapaan, lalo na kapag lubog sa utang. If we are restored, there is abundant life. When we are restored, sonship is restored. Ang pagiging anak mo ay restored. One example of this, brethren, is the prodigal son. You are not defined by your history, hindi ang nakaraan mo. You are defined by your destiny. Saan ka pupunta? If you are headed there to eternity, then live that defines you. Kaya nga ang bait ng Diyos, nakalimutan. Alam niyo mga kapatid, sobrang bait ng Diyos. Sabi ng Diyos, kalimutan mo ang nakaraan. Sino ba dito ang walang nakaraan?
Sino ba dito may mga pangit na nakaraan? O sino ba dito na halos isumpa na ang mga masalimuot na mga karanasan o nakaraan? Higit sa lahat, sino pa rin dito ang nabubuhay at kumakapit mula sa nakaraan? Maaring mga pinangahawakan ng nakaraan ay ang buhay na masagana nung nakaraan. Pamilyang masaya nung nakaraan. Mga taksil na mga tao na pinagkakatiwalaan nung mga nakaraan na sa hanggang ngayon ay patuloy na winawasak ang iyong pagkatao. Negosyo nung nakaraan, mga trabaho na nawalan, pag-asa na nawala nung nakaraan, at marami pang iba. Tignan nyo, we are meant to move forward, not backward. Sabi ng Diyos, paabante tayo. Hindi yung patuloy tayong paatras. Umabante tayo mga kapatid. Huwag tayong mamuhay sa mga nakaraan. Sister Cha, ikaw ata yun. Natatamaan. Kasi ang salita ng Diyos mga kapatid, walang sino-sino. Walang sino, hindi man ikaw, hindi siya. Lahat tayo mga kapatid, pwede tayong pagsabihan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Huwag tayong mamuhay sa mga nakaraan. Umabante tayo na may pag-asa kasama ang Diyos. Palakpakan po natin. Pag-isipan nyo itong katawan natin mga kapatid. Tingnan nyo. Saan ang mata? Saan ang mga mata nyo mga kapatid? Sumagot naman po kayo para may kausap ako. Saan ang mga mata nyo? Parang inaantok ata kayo. Pakitapik. Alam nyo mga kapatid, before patuloy ko, may nabasa ako sa Facebook. Nag-usap daw yung dalawang demonyo. Yung malaking demonyo, tinapik siya. Nagulantang siya. Sabi, nagmayabang silang dalawa eh. Ewan sa'yo, tapik lang. Ako naman na maliit na demonyo, sa'yo tapik, nagulantang. Ako mas malupit. Punta tayo ng church. Sabi ng maliit na demonyo, sige, obserbahan natin lahat ha. Lahat nakaupo. Akong maliit na demonyo, wag niyo akong mamaliitin. Pipitik-pitikin ko ang inyong pilik mata. Para habang nakikinig ng pangaral ng pastor, ako'y wag ganun mga kapatid. Sige, pitik-pitikin ko silang lahat. Minamaliit niyo ako ha. Pipitik-pitikin ko ang kanilang pilik mata. Akala nila, praise the Lord. Maya. Kaya mga kapatid, huwag niyong maliitin ang maliit na bagay. Baka ang katabi niyo ay maliit na demonyo. Mapapansin ko, natatawa kayo mga kapatid, no? Kaya napapansin ko, maliit lang tayo ngayon ha. Pero hindi naman sobrang liit. Madami sabihin natin. Kasi madami-dami tayo ngayon. Lahat kayo nakikita ko dito kung sino yung mga katabi niyo, malaking demonyo ba? Kasi ang malaking demonyo, pag tinapik kayo, halata kayo. Mahuhulog kayo sa upuan ninyo. Di ba mga kapatid? Di ba? Pero, pag maliit na demonyo, huwag niyong maliitin. Kasi yung mata ninyo, pipitik-pitikin yan, maya-maya. Tapos na yung paningin nyo. Amen? Okay, nagkaroon tayo ng icebreaker para hindi lahat matulog. Okay, seryoso na po tayo, dumako tayo sa salita ng Diyos. Pag-isipan nyo mga kapatid, saan ang ating mga mata? Saan ang mata nyo mga kapatid? Sumagot naman po kayo. Saan ang mata? Nasa likod? Sa harap. Very good. Para paharap ang tingin, hindi sa likod. Kung sa likod yan, dapat doon tayo nagpunta. Kasi doon ang mata eh. Dito dapat tayo pupunta. Kasi dito yung mata eh, sa likod. Paatras tayo. Tingnan nyo, saan ang ilong? Sa harap. Bibig. Lahat paharap.
Okay, kasi kung patalikod yan, lahat na nagsasalita sa likod, ano? Kasi di ba lahat sa likod, ang mata, ilong, bibig, kaya yung ano sabi mo, di ba, pag ganun mga kapatid? Hindi, wag na, di ba, pag ganun, kasi likod hindi ka aabante, kaya dito, sa harap, abante ka na. Huwag ka mag-dwell sa mga sinasabi ng ibang tao. Kaya nagsasabi at nagsasalita sa likod mo, huwag mong pansinin. Huwag mong pansinin yun. Bakit? Nasa likod nga Just keep moving forward. Moving forward, mga kapatid. Paano i-handle ang toxic na relationship? Okay lang ba mga aral ako na medyo matagal kaunti, mga kapatid? Kasi minsan lang naman di ba ako mag-share sa inyo ng Word of God. Paano i-handle ang toxic na relationship? In 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sa King James Version, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Sa ibang version naman, sa NASB version, states, do not be deceived. Bad company corrupts good morals. In Tagalog, himay-himayin natin para lubos nating maunawaan. In Tagalog, verse 33, huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Okay lang ba na i-let go ang mga toxic na tao? Lalo na kung hinihila tayo pababa. Alam nyo, totoo din naman po na dapat piliin natin ang ating pong mga kaibigan at makakasama. Sabi nga ng Bible, bad company corrupts good moral. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Ganun pa man, may mga tao po na hindi natin pwedeng iwasan. Kunwari, kung ang toxic sa buhay mo ay ang asawa mo, anak mo, mga kasama mo sa trabaho, boss mo, biyanan mo, bayaw mo, manugang mo, kapatid mo, kapitbahay mo, relatives mo, may iwasan ba yan? May iwasan ba yan, mga kapatid? Siyempre hindi. Hindi mo pwede na iwasan. Kaya dapat tibayin natin ang kapit natin sa Diyos, tibayin natin ang ating pundasyon. Bakit? Kasi kapag kakamping natin ang Diyos, wala naman silang magagawa. Ang bantayan din natin ay yung mga pagkakataon na sila na po ang maka-impluwensya sa atin. Hindi mo pwedeng iwasan yung tao. Pero, at least, maiiwasan natin yung mga pagkakataon na maaaring gawin nila na makaka-apekto sa atin. Halimbawa, sa mga pagsasalita ng mga discouraging words, di ba? Pwede natin iwasan yun. By meditating the Word of God. Habang sinasabi nila yung panghawakan natin yung katotohanan. At hindi ang kasinungalingan na kanilang pinabanggit. O kaya naman, kapag meron silang mga tao na talaga namang nanghahawa sila ng pagkukwento, ng pagchichismis, ng ibang tao, pwede mo na agad pigilan. Sabihin mo, sandali lamang. Palagay ko naman kung gagawin ko iyan sa iyo at ikikwento kita sa ibang tao na maaaring ikasira mo, hindi mo magugustuhan. Kaya wag na natin gawin. So, pipiliin natin yung mga sitwasyon na maaaring sila
ang maka-impluwensya sa atin. Kaya uulitin ko, tama na piliin natin ang ating mga kasama at magiging kaibigan. Tama na piliin natin ng mabuti, pero may mga tao na wala tayong choice na piliin yun. Pero pwede natin piliin na tayo ang mang-impluwensya at hindi ang ma-impluwensyahan. Kung sino ang palagi mong kasama, sila ang nagiging kaugali mo. Ika nga nila, kung sino ang palagi mong kasama, yun ang magiging kamukha mo at magiging kaugali mo. Kapag ang palaging kasamang grupo ay ang chismoso, chismosa, at palaging involved sa issue, kahit yung mga matitino, nagiging katulad na rin nila. Always remember, people are contagious. Nakakahawa. Kapag palagi mong kasama, nakukuha mo rin ang pag-uugali nila. Kapag napansin mong may off sa ugali mo, ask yourself, hindi asked by others, ask yourself, sino ang huli kong kasama? Bantayan ang sarili. Kung may off sa ugali mo, ask yourself, sino ang huli kong kasama? Pwedeng sirain ng iba ang pangalan mo, paglaruan ang pagkatao mo, at gumawa ng kwento laban sa'yo, pero hindi nila kayang kunin yung mabubuti mong ginawa. Kasi kahit anong paninira pa ang gawin nila, yung mga tunay na nakakakilala, sila ang makakakita ng totoo mong halaga. Rumors can make you dislike people who have done nothing wrong. Don't judge someone based on what others say about them. Instead of believing everything you hear, take the time to see for yourself. Sometimes, the person spreading the gossip is the real problem. Tandaan yun, mga kapatid. Sometimes, the person spreading the gossip is the real problem. Para naman po sa mga taong nilet go ang mga toxic relationship, ngunit may desire na makipag-ayos muli, may pag-asa pa po bang ma-restore ang nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Ang nalamatan o nasirang relasyon? Halimbawa, napasok ka sa isang malabong relationship, yung toxic talaga, nakakakos ng paninira sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa, na-let go mo na. At ngayon, gustong makipag-ayos muli. Depende yan. Anong ibig mo sabihin ng pakikipag-ayos muli? Kung ang relationship na ito ay toxic, dahil mayroon kayong tinatawag na you are parang equally yoking with unbelievers, wag na. Wag na gagawin. Kaya kapag sila ay nakikipag-ayos, halimbawa, naging kasintahan mo, na talagang hindi maayos yung relationship, at nakalayo ka na, huwag ka na bumalik pa ulit doon. At huwag mong subukan, baka sakali kaya ko na ngayon, huwag lalong-lalo na sa pagdating sa relationship. That would lead to immorality, ha? Na yung toxicity na ito ay talagang leading to immorality. Dahil isa lang ang utos ng Diyos, flee from immorality. 1 Corinthians chapter 6 verse 18, talagang takbuhan mo yan. Yung restoration ng relationship ay yung kung pareho na kayong pumupunta sa Diyos. Kasi tandaan natin, yung relationship must be anchored and centered on Jesus.
Hindi on our feelings or on our friendship, kundi kay Lord. Ano po ang mga practical tips na pwede niyong ibigay para ma-endure ang mga toxic relationship? Lalo na kung ito ay nakaka-apekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi naman natin ito maiiwasan, na mawala ang mga toxic na tao sa buhay. Kasi nasa mundo tayo ng isang toxic na mundo. But we need to remember who we are. So ano ang mga dapat nating gawin? Una, alam natin na wala tayong magagawa kung walang kapangyarihan ng Diyos. So talagang tiyakin natin that we are to always walk by the Spirit. We are to be filled with the power of the Holy Spirit. Ngayon, tiyakin natin, tibayin natin yung foundation natin by listening to God, by understanding and meditating on His Word and following it. Kaya nga, sabi niya, how can a young man keep his way pure? But by keeping His Word on His law. Psalms 119 verse 100. Psalms 119 verse 9. Paano pananatilihing dalisay ng isang kabataan ang kanyang landas sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong salita? Yun ang importante. Kaya tiyakin natin every day of our lives, spend time with the Lord. Kasi the more we spend time with God, the more that we learn about His will. The more we follow His ways, the more we exercise that, we strengthen our spiritual muscles. That will help us to overcome toxic relationship. Ngayon, ano pa ang pwede nating gawin? Siyempre, hanap din tayo ng tamang ka-accountability partner na makakasama rin natin as Christian. Kaya sabi ng Lord, let us not give up meeting together as the habit of some is. Alam niyo ba yung tinatawag na accountability partner? Hindi lahat ng Kristiyano ay may accountability partner. Kahit Kristiyano ka, may malaking demonyo at may maliit na demonyo. Pag hihingi ka ng advice, ang malaking demonyo, itutulak ka. Pero ang maliit na demonyo, be wise mga kapatid. Ang maliit, hindi mo alam. Yan pala ang malaking makakasira sa iyo. Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more, as ye see the day approaching. Huwag tayong tumigil sa pagtitipon-tipon ng magkakasama, katulad ng ginawa ng ilan. Sa halip, palakasin pa natin higit ang isa't isa, ngayong nakikita ninyo na nalalapit na ang araw. Grow in patience. Lumago tayo na may pasensya. Tandaan mo na hindi mo kailangan madaliin lahat. Every chapter you're going through has a purpose. Those delays you're experiencing has a reason. Eventually, everything will lead to what's really the best for you. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, okay? Kung may isang pinakamagandang sukatan ng maturity ng isang Kristiyano, hindi yung dami ng kantang inaawit. Hindi rin minsan yung dami ng mga verses. Bagamat mahalaga yun, hindi po. Ang pinakamahalagang sukatan ng maturidad ng isang Kristiyano ay ang pagmamahal niya sa Diyos at sa kanyang kapwa. Maging mabuti tayo sa ating kapwa, huwag basta-basta manghuhusga at magsasalita kung hindi mo alam ang buong nangyari dahil hindi ka judge. Para humatol
at hindi ka rin mananahi, na ang galing-galing mo magtagpi-tagpi ng kwento. Maging maingat kung sino ang papakinggan. Dahil hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Lalo na sa mga taong ang kapwa nila ang sinisiraan. Ang holiness, mga kapatid, ay hindi lang pananamit. Hindi lang nakikita sa pananamit. Kundi sa pagsasalita din, kung ito buwan ay may kabanalan. Ang ugali, ang pakikipagkapwa-tao ay bahagi din ng holiness. Death and life are in the power of tongue. Isaiah chapter 55, verses 8 to 9. In verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord." Verse 9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways." Kaya alam niyo po, kaya masaya ang Christian, alam niyo kung bakit? Kasi once the moment they trust God, halimbawa may worries ka, "Lord, hindi ko maintindihan, but thank you. Your wisdom is a holy wisdom." Ibig sabihin, your understanding is beyond what the wisest guy in this world can ever think of. Kaya gusto niyo malaman kung will ng Diyos? Pag kinakausap kayo ng Diyos, He will tell you something beyond normal people can do. Papakita ko sa inyo sample. Sabihin ng Lord sa inyo, mahalin mo kaaway mo. Labo, kaaway mo eh. Hindi kaya yan, Lord. He is telling you to do something beyond that what other people can do. As long as you are breathing, as long as you are alive, God has a still purpose for you and still wants to accomplish you something. But listen to this. Don't focus on your weakness. Focus on God's strength. If you focus on your weaknesses, in your physical ailment, in your physical fitness, you will not accomplish anything. Kasi, nininurse mo na lang yung sakit. Ang sakit, hindi ko na kaya. Why don't you focus on God's strength? Lord, kahit nakatungkod na lang ako, paglilingkuran kita. Inquire of His promises. Doon mo panghawakan, ilaban mo sa Diyos. Let God fight my battles. You're not against me, tama? Ano sabi ng Lord? Let me just seek my rest in you. Don't rest on people's promises. Don't rest as in people's words. You rest on God. You rest on God. Ang pinaka-importante, take the step of faith. Don't wait a perfect condition because it will not happen. Take and believe God's word. Kung inaakala mo ang husay-husay mo, remember this. God chose the foolish things of this world. It only shows you fool. Sino ang mga mangmang dito? May ako ba na mangmang kayo? Si Peter denied si Jesus ng 3 beses. Ba't niya pipiliin yun? Mga alagad nagtakbuhan, ba't pinili niya yun? Si Paul, religious terrorist, ba't pipiliin niya yun? Si David, pumatay ng tao, pinapatay ang asawang kalaguyo, di ba? Ba't niya pipiliin yun? Si Moses, nakapatay, ba't pipiliin niya yun? Hindi qualified. Si Isaiah, hubot-hubad nagpipreach. Ikaw ba, makikinig ka sa hubot-hubad na nagpipreach? Baliw yan. Hindi mo yan pipiliin. Ba't pinili sila ng Diyos? Nakuha nyo? At ang pinakamatindi, si Lazarus patay. Pinili ng Diyos. Inaakala mo hindi ka qualified. Totoo yun. Hindi ka qualified. But God
by His wisdom, choose you to shame the wise. Palakpakan po muna natin ang Diyos, mga. Have you really surrendered your will? Yun lang gumagawa ng kalooban ng ating Panginoon. Ano ibig sabihin? Sinusurrender mo na yung sarili mong kagustuhan, yung sarili mong will. Lord, yung will mo na, hindi yung will ko. Alam nyo, aaminin ko sa inyo, prior to knowing Jesus Christ, ang gusto ko maging doktor, maging milyonaryo, gusto ko maging lawyer, kahit hindi ako matalino. Pero ito ang punto ng Diyos. When I came to understand that life is Jesus, Lord, I surrendered my will. Hindi na yung gusto ko, yung gusto mo na. Naiintindihan niyo po ang punto ko? Marami akala nila Christian sila dahil nag-a-attend sa UPC. Pero hindi naman nila sinasubmit yung will nila sa Diyos. Kapatid, if you truly belong to Jesus, no longer my will, but thy will be done. Yun ang Christianity. Pag sinabi ng Diyos, patawarin mo siya, Lord, hindi ko kaya yan. Sobrang dinaya niya ako ng maraming beses. Yung asawa mo, patawarin mo, Lord, Lord, hindi pwede. Ilang beses na akong inaaway o niloloko. Not your will, but my will be done. Sabi niya, batiin mo yung mga hindi bumabati sa inyo. Lord, di naman niya ako binabati. Ang labo naman eh. Unfair yan, no? If you greet only those who greet you, what makes you different from sinners? Bato-bato sa langit, matamaan, buhay pa tayo. Kasi nakakaramdam tayo eh. Mahirap, pero that's Christianity. Surrendered my will, and you will see how God will truly allow you to experience His power. Sabi niya, come on, you love people even if they are rough, rude, or even if they don't care for you. Lord, ang labo eh. Iyan ang sabi ni Lord eh. I surrendered my will, no longer mine. Lord, I submit my will to you. Di ko ito kaya pero I submit my will. I want to share with you a tragic accident happened on July 12. Rather, on June 12, 2025. I want to share with you, uulitin ko mga kapatid, a tragic accident happened on June 12, 2025. Sa isang iglap, lahat ng plano, lahat ng pangarap, wala na. 6 na taon na mag-isa sa London, si Pratik. Nagtatrabaho, nagsusumikap, inaayos lahat ng papeles para makasama na niya ang asawa at mga anak. Lately lang nangyari mga kapatid. Hanggang sa dumating din yung araw na matagal nilang hinihintay. Ang asawa niya na si Dr. Komi nag-resign na sa hospital sa India. Yung mga anak nila nagpaalam na sa mga kaibigan sa school. Bit-bit ang mga pangarap at excited na puso, sumakay silang 5 sa Air India Flight 171. One-way ticket, panibagong simula. Buong pamilya, bagong buhay. Nag-selfie pa sila sa eroplano. Ang caption, next stop, home. Pero hindi na sila nakarating. Tignan nyo sa mga FB nyo, nandun yun mga kapatid. Pero hindi na sila nakarating. Bumagsak yung eroplano. Nasawi ang buong pamilya. Tama po ang magplano para sa future.
Pero mas bigyan ng halaga pa rin yung ngayon. Today, ngayon. Yung ngayon na pwede mong yakapin yung mahal mo. Yung ngayon na pwede kang tumawa, magmahal, magpatawad, mag-enjoy sa simpleng bagay. Yung ngayon na buhay ka pa. Walang forever, walang nakakaalam ng mangyayari bukas. So, habang may oras ka pa, sabihin mo yung mga gusto mong sabihin. Ibaba ang cellphone kapag nandyan sa harap mo ang mahal mo sa buhay. Usap-usap kayo. Make memories. Gawin mo na yung matagal mo nang gustong gawin. Huwag mong hintayin yung perfect timing. Kasi, baka yung next time mo, hindi na dumating. Life is short. Live deep. Love loud. Be present in every moment. Magsitayo tayo mga kapatid. Mag-iwan tayo ng magandang alaala sa ating kapwa. Mga memories na hindi makakalimutan. Huwag puro sama. Dahil pag nawala tayo sa mundong ito, hindi ang achievements natin, maganda o marangyang pamumuhay, ang makapagpapaalala sa iyo sa tao, kundi ano ang naging impact natin sa buhay nila. Pangit naman kung mawala tayo sa mundo at marinig nila ang pangalan natin, tapos puro pangit ang kanilang masasabi dahil hindi ka nag-iwan ng magandang alaala. Before we end, mga kapatid, may isa lamang ako na katanungan sa inyo. Pag naririnig ba ang pangalan nyo, nag-iwan ba kayo ng impact sa kapwa nyo? Maganda ba ang masasabi nila sa iyo kapag narinig nila ang pangalan mo? Yun po ang nag-iisang katanungan ko po sa inyo bago po tayo lumuhod. Kaya mga kapatid, nakakalungkot man isipin sa buhay natin bilang tao, lahat naman po tayo ay mamamatay. Una-una lang po, totoo po yun lagi natin naririnig. Pero ang masaklap sa realidad ng buhay, minsan nagkakaroon ng pagtitipon-tipon, reunion kung may nawala na, o may yumaon na sa pamilya. Di ba masakit isipin? Bakit aantayin pa nating nakalagay siya o nakahimlay siya sa kabaong kung pwede man lang natin pasyalan, puntahan ang ating mga mahal sa buhay habang buhay pa? Hindi yung mga tao nag-iiyak na gumaganon. Hindi niya na maririnig. Yung mga panahon sinasabi natin, mahal kita ina, mahal kita ama, mahal kita kapatid, o kung sino-sino pa, hindi na nila yun maririnig, mga kapatid. Kaya sa bawat isa na naririto sa umagang ito, love each other, mga kapatid. Kasi ang mundong ito ay toxic na. Pasama na ng pasama ang ating mundo. Huwag na natin dagdagan ang toxicity ng isang mundo. Kasi toxic na ang mundo natin, mga kapatid. Bilang Kristiyano, ang dapat natin gawin, mahalin natin ang ating kapwa, magtikis-tikis tayo, umapit po tayo ng isang pongpong na walis, magkaroon tayo ng unity, huwag tayo magbagsakan sa isa't isa. Dahil hindi ako, hindi ikaw, o kung sino ang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Diyos. Huwag dumating ang panahon na hatulan tayo ng Diyos sa ating mga masasamang ginawa. Kundi dapat hatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga mabubuting ginawa. At sumunod po tayo sa kanyang kalooban. Lumapit na po kayo at tayo manalangin sa Diyos. Habang aawitin ko po ang isang awit na ito, malaya na po kayong manalangin sa ating Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya sa ating buhay. Dahil ang Diyos, ang ating tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran.
Habang inaawit ko po ang isang awit na Basta't Ikaw. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah, you are worthy to be praised, oh God. So
Pasasalamatan po natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Awitin po natin isasabing, pasasalamat, pasasalamat. Tanging sa Diyos lamang ang pasasalamat, mga kapatid. Pasasalamat, pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Pasasalamat, pagpupuri sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Ika'y tapat, ika'y dakila, katapatan mo ay walang katulad. Di nagbabago sa lahat ng oras at sa bawat sandali. Kamay mo'y laging bukas. Ika'y tapat, ika'y dakila, katapatan mo ay walang katulad. Sa lahat ng oras at sa bawat sandali, kami mo'y laging bukas. At sa bawat sandali, kami mo'y laging bukas. We give you praise, oh God, we give you praise. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa isang linggong pag-iingat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyo. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya karapat-dapat ka namin pasalamatan hanggang kami ay buhay pa. Hanggang kami ay malakas pa, Panginoon. Luwalhatiin ka sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At sa ating pagtatapos, siniling ko po na si Brother Pugoy ang manalangin. Praise God, hallelujah, Jesus. Ginoo, salamat sa iyo. Sa napakataon Ginoo, sa Lord. Ibang salita mo naman sa iyong Diyos ang aming lagi, Panginoon. Salamat sa iyong Diyos. Sa ginagamit ng Panginoon Diyos, sa dalasang salita, Panginoon. Sobrang bless po, Panginoon, bawat sa amin, Panginoon Diyos. Kaya hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon Diyos. Sa lahat ng pagkataon, Panginoon Diyos. Hallelujah, ay bilang hindi pa huli namin pasalamat sa inyo. Susunod pa Panginoon Diyos ng mga pagkataon Panginoon. Lord, patuloy mo lang kabitin Panginoon Diyos. Aming lingkod Panginoon Diyos. Hallelujah. Pagkat ikaw Panginoon Diyos, amay kalooban sa lahat ng bagay Panginoon. Lord God, hallelujah. Sa aming pag-iwalay Panginoon. Pagbaon namin Panginoon Diyos ang pagkalatan Panginoon Diyos. Praise God, pagbaon namin Panginoon Diyos ang pagkayapaan Panginoon Diyos bawat sa amin Panginoon. Kaya Panginoon Diyos, maraming salamat Panginoon Diyos sa lahat-lahat ng mga bagay Panginoon. Hallelujah. Muli Panginoon Diyos, kami nagpasalamat sa iyo Panginoon. Sa aming pag-uwi, ingatan mo kami Panginoon Diyos bawat sa amin sa iyo God. I-bless mo sa iyo Diyos. Ang iyong mga anak sa iyo sa lahat ng dito Panginoon. Hindi nakadalo kayo Diyos. Ikaw rin mag-bless sa iyo sa bawat dito Panginoon. Lord, ang lahat ng ito Panginoon Diyos, aming pinagsalamatan sa mga kami kong pangalan. Lord God, in Jesus' name, we pray. Praise God, sa biyaya po ng ating Panginoon, time ay tapos na po. God bless us.